Ito nga bang San Miguel Beer ay pinag-aaralan na mag-offer ng isang trade proposal dito sa Meralco Bolts kung saan makukuha ng San Miguel ang 6'10" center na si Brandon Bates at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Mowala Tautua. Isa lamang yan dito sa mga kinukonsiderang mabuti nitong si Coach Leo Austria dahil alam niya na nangangailangan ngayon ng SMB ng mga tinatawag na mga mas batang big men na magiging future backup o kaya future starting center nila. At yan na nga itong si Brandon Bates. Kung inyong maaalala, nung Philippine Cup kung saan nanalo sa finals itong Meralco kontra SMB, maganda pinakita ni Bates kontra kay Fajardo. Kahit papano, sabi nga ay he held his own. At alam naman natin na kapag napunta sa San Miguel si Brandon Bates, magkakaroon na ng isang legitimate center backup itong si Junmar Fajardo. Actually, pwedeng pagsabayan si Bates at si Fajardo para merong twin towers ang San Miguel. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong si Brandon Bates ay susubukang ma-acquire ni Coach Leo Austria. Kung sakali nga na si Mo Tautua ang magiging kapalit nitong si Brandon Bates, sa tingin ko okay lang yan. Kahit sabihin natin na veterano na si Tautua, magaling din yan at magagamit ng mabuti ni Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo. Ngayon naman dito sa panig ng SMB, sigurado na okay rin yung magiging resulta kung makuha nila si Bates dahil yan ay legitimate center. Ibig nito sabihin, pwede nang si Bates ang maging legitimate center nila, samantala naman magiging power forward na si Kahilig at itong si Rodney Brondial. Kaya magiging mas okay to sa parehas na panig at alam naman natin, Meralco ay parte ng MVP group so hindi yan papalugi sa mga trades ng SMC. Kung sa tingin nila ay lugi sila dito, hindi sila papayag. Kaya nga sa tingin ko magiging patas ang nasabi na transaksyon. Sa panig naman ng TNT Tropang Giga, nag-retire na yung mga veterano nila na si Ryan Reyes at si Ping Eximiniano. Hindi naman nakapagtataka ito dahil matagal nang hindi naglalaro ang mga nabanggit na players dahil sa samot-saring injuries. Itong si Ryan Reyes nanalo ng maraming kampyonato yan dito sa TNT at itong si Ping Eximiano naman nakilala bilang isang defensive player maski nung panahong nandun pa siya sa Alaska. Ngayon naman, kahit na nag-retire na yan, marami ng mga bagong players itong si Coach Chot Reyes na magagamit. Kaya hindi magiging problema yung pag-acquire o pagpalit ng mga players dito sa kanilang slot. Sa totoo lang nga, sobrang dami ng mga guards nitong TNT Tropang Giga. Kaya hindi na ako magtataka kung magbabawas pa sila bukod dito sa pagre-retiro ni Reyes at nitong si Eximiniano. Alam natin na nandiyan na si Jordan Heading, si Ray Nambatak at si Jason Castro. At of course si Simon Enciso nandiyan pa. Si Paul Barilla, si Kim Aurin. Kaya mukhang magbabawas pa ng additional guards itong TNT. Lalo na at alam natin na interesado daw sila makuha ang serbisyo ng free agent na si Gio Halalon. Para doon sa mga magsasabi na sobrang daming guards ng TNT or talagang ganyan naman ang takbo ng lineup nitong si Coach Chot Reyes. Alam natin na nakapredicate yan doon sa mga solid guards kaya hindi na nakagugulat na talagang gugustuhin niya na marami silang mga shooters sa ngayon. Pagdating naman dito sa pag-acquire kay Gio Halalon, dalawang paraan yan. Pwedeng hintayin na lang nila na mag-expire yung kontrata nito at maging free agent o di kaya ay pwede rin na baka naman mag-trade na sila diretsahan kapag na-lift na yung moratorium sa trade nitong Northport Batampier. So maganda future ng TNT kahit na nag-retire na itong si Ping Eximiniano at itong si Ryan Reyes. Dahil marami pa rin mga players na pwedeng magamit itong si Coach Chot Reyes na tutulong doon sa kanyang Grand Slam bid.